Ako po si Dr. Igno Santos, isang doktor na naglaan ng aking karera sa pangangalaga ng kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Sa mahigit 30 taon ko sa larangan ng geriatric medicine, hindi na mabilang ang mga pakikipag-usap ko sa mga pasyente tungkol sa mga pinakapersonal na aspeto ng kanilang kalusugan na may layuning magbigay ng linaw at praktikal na payo para sa isang masiglang buhay sa pagtanda. Ngayon, nais kong talakayin ang isang paksa na madalas ay hindi napag-uusapan ngunit napakahalaga para sa kalusugan ng maraming nakatatandang kalalakihan. Lahat tayo ay nakarinig na ng mga malulungkot na kwento. Isang lalaki na natagpuang nag-iisa na kayuko. Walang mga senyales ng anumang pinsala, walang sigaw ng tulong. Isang malalim na katahimikan lamang at isang pagluluksa na parang walang katapusan. Nakalulungkot, hindi ito isang naiibang pangyayari. Bawat taon, libu-libong nakatatandang kalalakihan ang nakararanas ng biglaan at nakapanghihinang mga problema sa kalusugan, stroke, mabilis na pagtibok ng puso, palpitasyon o biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Marami sa mga insidenteng ito ay maaaring maiugnay sa mga sandaling inakala nilang pribado, hindi nakakapinsala o bahagi pa nga ng isang malusog na pamumuhay. Oo, ang tinutukoy natin ay ang sariling pagpaparaos o pagsasarili. Ito ay isang paksa na karamihan ay hindi hayagang aaminin, ngunit marami ang tahimik na itinuturing itong isang ligtas at pribadong paraan ng pagpapalabas ng tensyon. Subalit narito ang isang katotohanan na maaaring makagulat para sa mga kalalakihang higit sa 40 taong gulang. Ang paniniwalang iyon ay maaaring nag-aambag sa mga seryosong isyu sa kalusugan na lumalala ng mas mabagal at mas tahimik kaysa sa ating inaakala. Bilang isang manggagamot na nakatuon sa kalusugan ng kalalakihan, marami na akong nakausap na pasyente na hindi kailanman inakala na ang kanilang pribado at madalas ay pang-umagang gawi ay maaaring bahagi ng mga problemang pangkalusugan na kanilang nararanasan. Ang malungkot na bahagi ay hindi ang mismong gawain, kundi madalas ay kung paano ito ginagawa. Ang mga nakasanayang gawi, ilang dekada na ang nakalipas, mga ritual na parang normal lang noong mas bata pa ay maaari na ngayong tahimik na magdulot ng problema sa isang tumatandang katawan. Ngunit may pag-asa at may tulong. Ngayon gagabayan ko kayo sa 4 na karaniwang tahimik na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang kalalakihan, lalo na sa umaga, kung paano maaaring negatibong maapektuhan ng mga gawaing ito ang sirkulasyon ng dugo at higit sa lahat kung paano ito maiiwasan. Simula ngayon din. Ang huli ay isang bagay na maaaring hindi laging ibabala sa inyo kahit ng sarili ninyong doktor. Simulan natin sa una at marahil ang pinakamapanganib na napapabayaan na pagkakamali. Pagkakamali number 1, pagpigil ng hininga habang nararating ang sukdulan, climax. Ano ang nangyayari kapag pinipigil mo ang iyong hininga habang nararating ang sukdulan? Mukhang maliit na bagay lang ito, halos natural at hindi napapansing kilos. Ngunit para sa mga kalalakihang higit sa 100, ang pagpigil ng hininga sa sandaling ito ay maaaring tahimik na makasira sa inyong cardiovascular system
lalo na kung nangyayari ito unang-una sa umaga. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente. Tawagin natin siyang Mang Ricardo. Siya ay 70 taong gulang, medyo malusog, aktibo pa rin, at ipinagmamalaki na hindi niya hinayaang mabawasan ng edad ang kanyang sigla. Ngunit sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang sintomas, bigla ang pagkahilo, pagkatapos magising kakaibang pintig sa dibdib, pagkatapos ng sukdulan, at mga sandali ng halos pagdidilim ng paningin kung masyadong mabilis tumayo. Inisip niyang dahil lang ito sa pagtanda o marahil ay dehydration. Nagkamali siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Tuwing umaga, ilang sandali matapos magising siya ay nagsasagawa ng sariling pagpaparaos. At sa bawat pagkakataon, sa mismong sandali ng sukdulan, kusa niyang pinipigil ang kanyang hininga. Ang maliit at tila walang halagang sandaling ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag pinipigil mo ang iyong hininga at umuupo ka bearing down habang nasa orgasm ang iyong katawan, ay nagsasagawa ng tinatawag nating Valsalva maneuver. Ang kilos na ito ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon sa loob ng iyong dibdib, intrathoracic pressure, na pansamantalang humihinto sa pagbalik ng dugo sa iyong puso. Ang biglaang pagkaantala na ito ay humahantong sa pansamantalang pagbaba ng dami ng dugong binobomba ng puso, cardiac output, na sinusundan ng biglaang pagtaas ng presyo ng dugo kapag sa wakas ay nagpakawala ka na ng hininga. Para sa isang binatang lalaki, ang katawan ay karaniwang mabilis na nakakabawi. Ngunit para sa isang taong higit sa 10 na ang mga daluyan ng dugo, ay maaaring mas marupok na at posibleng makitid na dahil sa edad. Ang pag-angkop sa mga mabilis na pagbabagong ito ay isang pakikibaka. Ang resulta, nabawasang daloy ng oxygen sa utak, potensyal na maliliit na punit sa mga pader ng daluyan ng dugo, mas mataas na panganib ng stroke at pangmatagalang pinsala sa sirkulasyon. Ang masama pa, ang mga epektong ito ay mas matindi sa umaga. Ang iyong katawan ay madalas na bahagyang dehydrated. Pagkatapos ng isang gabing tulog, ang antas ng cortisol, isang stress hormone, ay natural na nasa pinakamataas at ang presyon ng dugo ay nasa estado na ng natural na pagbabago-bago. Ito ay isang perpektong unos, isang tahimik na unos. Si Mang Ricardo ay walang ginagawang sukdulan. Hindi niya pinapataas ang kanyang heart rate sa pamamagitan ng mabibigat na ehersisyo o hindi siya nasa ilalim ng di pangkaraniwang emosyonal na stress. Inuulit lamang niya ang isang lumang gawi-isa na dating hindi nakakapinsala, ngunit ngayon ay nagdudulot ng tunay na banta sa kanyang kalusugan. Matapos naming matukoy ito at sinadya niyang sanayin muli ang sarili na huminga ng buo at tuloy-tuloy habang nararating ang sukdulan, nabawasan ang kanyang mga sintomas. Naging estable ang kanyang presyon ng dugo at iniulat pa niya na mas masigla ang pakiramdam niya sa halip na nanghihina pagkatapos. Ito ang uri ng pagkakamali na karaniwang walang nagbabala sa iyo. Ngunit ang kapalit ng pagbalewala rito ay banayad na pinsala na nauulit araw-araw na naiipon sa paglipas ng panahon. Hindi ito nangyayari sa isang sukdulan lamang, kundi mga taon ng ganitong hirap sa mga ugat, lalo na kapag iniisip mong
nagpapaginhawa ka lang ng tensyon, ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong kalusugan ng sirkulasyon hanggang sa isang araw, hindi na ito makabawi gaya ng dati. At gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Dahil ano ang mangyayari kapag masyado kang nagmamadali sa pagsasarili bago pa man tuluyang magising at handa ang iyong katawan, doon maaaring bumilis ang tunay na panganib. Pagkakamali number 2, masyadong maagang pagmamadali sa stimulasyon pagkagising. Ito ay isang pangkaraniwang senaryo, isang bagay na halos hindi kailanman kino-question ng karamihan sa mga kalalakihan. Gigising ka, mararamdaman mo ang pagnanasa at bago ka pa man makainom ng tubig o makabangon sa kama, kumikilos na ang iyong kamay. Pamilyar ito, mabilis at tila hindi nakakapinsala. Ngunit para sa tumatandang katawan, lalo na sa puso at mga daluyan ng dugo, ang automatikong ritual na ito ay maaaring tahimik na maging isang banta sa kalusugan na bihirang talakayin. Isang pasyente, si Mang Gerardo, ang malinaw na tumatak sa aking alaala. Siya ay 71, isang retiradong veterano ng hukbong dagat. Ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo sa sexual na aspeto at ayon sa kanya, nananatiling konektado sa kanyang pagkalalaki. Ngunit sa nakalipas na taon, nagsimula siyang makaranas ng kakaibang pattern. Gigising siya magpaparaos sa loob ng ilang minuto at pagkatapos parang orasan makakaramdam ng hilo panghihina at minsan pa nga ay pagduduwal. Noong una, inakala niyang ito ay epekto lang ng pagtanda. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, isang mahalagang detalye, ang lumitaw bawat insidente ay nangyayari sa loob ng halos 5 minuto pagkagising at palaging pagkatapos ng sukdulan. Narito ang nangyayari sa loob ng katawan sa ganitong sitwasyon. Pagkagising mo pa lang, ang iyong presyon ng dugo ay natural na nasa pinakamababang punto nito sa buong araw. Ang dugo ay may tendensyang maipon sa mas mababang bahagi ng iyong katawan habang natutulog at ang iyong cardiovascular system ay hindi pa ganap na nakapagbalanse para sa aktibidad. Idagdag pa rito ang katotohanang ang cortisol, ang pangunahing stress hormone ng iyong katawan, ay tumataas sa mga unang oras na ito ng umaga. Lumilikha ito ng isang marupok at sensitibong kapaligiran para sa sirkulasyon. Ngayon, isipin ito, sa ganitong maselang estado, bigla mong babahain ang iyong nervous system ng mga senyales ng pagkaantig, mabilis na patataasin ang iyong heart rate at makabuluhang ililipat ang daloy ng dugo mula sa utak at pangunahing mga organo patungo sa pelvic region. Iyan mismo ang ginagawa ng maaga at minadaling stimulasyon. Ito ay parang bigla mong isinasabak ang iyong katawan sa isang sitwasyong may mataas na presyon bago pa ito sapat na handa. Para sa isang lalaking higit sa asisto na, ang mga ugat ay malamang na hindi na gaanong nababanat at ang puso ay nangangailangan ng mas maraming oras upang umangkop sa tumaas na pangangailangan. Ito ay maaaring mga hulugan ng kakulangan ng oxygen sa utak, paglaktaw ng tibok ng puso o kahit isang mapanganib na pagbaba ng pangkalahatang presyon ng dugo. Si Mang Gerardo ay hindi namamalayang nagtitrigger ng isang pagbagsak sa sirkulasyon
tuwing umaga. Nang ayusin namin ang kanyang rutina, partikular ang paghihintay niya ng hindi bababa sa 20 minuto pagkagising, pag-inom ng tubig, pag-upo, bahagyang pag-uunat at paghinga ng malalim bago ang anumang stimulasyon na wala ang mga sintomas na iyon. Hindi siya makapaniwala kung gaano siya naging mas balanse at matatag ang pakiramdam kahit pagkatapos ng sukdulan. Ang maliit na paghihintay na iyon ay nagbigay sa kanyang katawan ng mahalagang paghahanda na kailangan nito upang makayanan ang stimulasyon ng walang cardiovascular shock. Kaya habang maaaring malakas ang pagnanasa, pagkagising ang pagbibigay sa iyong katawan ng ilang sandali lamang upang tunay na magising ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng kasiyahan at potensyal na panganib. Ngunit may isa pang pagkakamali na mas malalim pa isa kung saan ang pinsala ay hindi pangunahing nangyayari dahil sa tiempo, kundi dahil sa kung gaano kapuwersa mong sinusubukang makamit ang sensasyon. At diyan maaaring tahimik na maging mapanira ang mga bagay. Pagkakamali number 3, paglalapat ng sobrang puwersa o presyon. Madaling maunawaan kung bakit ito nangyayari. Dahil ang natural na sensitibidad ay maaaring bumaba habang nagkakaedad, maraming kalalakihan ang hindi namamalayang mas humihigpit ang hawak, mas bumibilis ang kilos o pinipilit pa ang buong katawan para lang maramdaman ang parehong antas ng pagkaantig na dati nilang mas madaling nararanasan. Ngunit ang madalas nilang hindi napapagtanto ay ang mga likas na pagsasaayos na ito, lalo na kapag ginagawa unang-una sa umaga, ay maaaring tahimik at mapanganib na sumabotahe sa mismong daloy ng dugo na sinusubukan nilang hikayatin. Naaalala ko si Mang Tomas, isang Akinaks taong gulang na dating construction worker. Pumunta siya sa akin hindi dahil sa problema sa pagtayo ng ari noong una, kundi dahil sa kakaibang pamamanhid sa kanyang singit na unti-unting lumalala. Nagrereklamo rin siya ng mabigat at kumikirot na sakit sa kanyang balakang pagkatapos ng sukdulan na tumatagal ng ilang oras. Bukod doon, malusog siya, tamang timbang, normal ang blood work, at walang kasaysayan ng sakit sa puso. Ngunit pagkatapos naming mas hayagang mag-usap tungkol sa kanyang pang-umagang ritual, naging mas malinaw ang larawan. Tuwing umaga, walang palya si Mang Tomas ay hihiga ng patag sa kama at hahawakan ang sarili ng may matinding presyon. Ang buong katawan niya ay maninigas. Nakalak ang mga binti, naninigas ang tiyan, habang itinutulak niya ang sarili patungo sa sukdulan. Akala niya ay kailangan ang hirap na ito bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi edad ang sanhi ng kanyang sakit at pamamanhid. Ito ay ang kanyang pamamaraan. Kapag naglalapat ka ng sobrang pisikal na presyon sa ari at sa mga kalamnan sa paligid nito, lalo na sa umaga, kung kailan ang iyong sirkulasyon ay nag-i-stabilize pa lamang mula sa pagtulog, maaari mong maipit ang mga maselang, maliliit na ugat, capillaries, mahadlangan ang pagbalik ng dugo sa puso, venous return, at lumikha ng malaking tensyon sa mga kalamnan ng pelvic floor. Ang tensyong ito ay direktang nakakasagabal sa normal na daloy ng dugo. Para sa mga nakatatandang kalalakihan na ang mga sistemang baskular ay mas vulnerable,
na ito ay madalas na humahantong sa microvascular trauma, maliliit na pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon ito ay maaaring makabawas sa sensasyon, makagambala sa kalidad ng pagtayo ng ari at mag-ambag sa pangmatagalang discomfort sa balakang. At hindi tulad ng biglaan at matinding sakit, ang pinsalang ito ay tahimik na nabubuo. Maaaring hindi mo ito maramdaman sa sandaling iyon, ngunit ito ay naiipon. Si Mang Tomas ay parang sinasakal ang sariling sirkulasyon sa lugar na iyon nang hindi namamalayan. Nang baguhin namin ang kanyang pamamaraan. Hinihikayat ang mas mabagal, mas banayad na ritmo, mas nakarelax na postura at makabuluhang mas kaunting paggamit ng kalamnan at puwersadong hawak. Iniulat niya hindi lamang ang mas kaunting sakit, kundi pati na rin ang mas maraming kasiyahan. Ang kanyang mga sesyon sa umaga ay naging nakapagpapanumbalik sa halip na nakakapagod. At mahalaga, huminto ang paglala ng pamamanhid. Ang nararamdaman mong shortcut sa sensasyon sa sandaling iyon ay sa kasamaang palad, maaaring maging isang mahabang daan patungo sa dysfunction kung hindi ka maingat. Ngunit may isa pang karaniwang pagkakamali na kumukumpleto sa larawang ito. Ito ay mapanlinlang na simple isang bagay na halos lahat ay ginagawa ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, tahimik nitong ginagawang mas vulnerable ang iyong daloy ng dugo. Pagkakamali number 4, stimulasyon sa isang walang laman at dehydrated na sistema. Napakasimple nitong pagkukulang, napakaordinaryo, kaya halos hindi napapansin. Gigising ka, naninigas ang iyong katawan, tuyo ang iyong bibig. Ngunit sa halip na kumuha ng isang basong tubig o maghintay hanggang pagkatapos ng magaan na almusal, inaabot mo agad ang agarang ginhawa. Walang pagkain, walang hydration, walang pag-iisip tungkol sa kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan upang gumana ng optimal. Puro nakasanayan lang. Ngunit para sa isang lalaking higit sa 10, ang tila inosenteng sandaling ito sa umaga ay maaaring tahimik na magsimula ng isang mapanganib na chain reaction sa loob ng iyong circulatory system. Minsan akong nagamot ng isang pasyente na nagngangalang Mang Alan. Siya ay 73, matalas ang isip, pisikal na aktibo at mahigpit na independiyente. Pumunta siya sa aking opisina na nagrereklamo tungkol sa paulit-ulit na pagkahilo pagkatapos ng sukdulan, lalo na kapansin-pansin sa umaga. Hindi siya kailanman nanigarilyo, halos hindi umiinom ng alak, at walang regular na gamot. Malakas ang kanyang mga pagsusuri sa puso at malinis ang kanyang lab work. Walang agad na tumuturo sa isang malaking issue hanggang sa tinanong ko siya na ilarawan ang kanyang tipikal na umaga. Sabi niya, "Doc, gusto kong gumising at asikasuhin muna ang dapat asikasuhin. Kumbaga, bago ko pa man talaga magsimula ang araw. Walang istorbo, ako lang sa isang tahimik na sandali." Nang tanungin ko kung umiinom siya ng tubig o kumakain ng anuman, bago iyon natawa siya. "Sino ba ang may oras para diyan? Tatapusin ko muna tapos saka ako mag-aalmusal." Ngunit ang eksaktong ritual na iyon ang mismong problema. Pagkatapos ng isang buong gabing tulog, ang iyong katawan ay natural na dehydrated. Ang iyong dugo
ay bahagyang lumalapot, medyo bumabagal ang daloy nito at ang transportasyon ng oxygen ay maaaring makompromiso. Para sa isang lalaking kaedad ni Mang Alan na maaaring may medyo makitid ng mga ugat at isang cardiovascular system na medyo mas mabagal tumugon sa mga pangangailangan, lumilikha ito ng isang sitwasyong may mataas na panganib. Sa panahon ng pagsasarili, lalo na habang papalapit ang sukdulan, tumataas ang presyo ng dugo, bumibilis ang heart rate at tumataas ang pangangailangan ng katawan sa dugo na may oxygen. Ngunit kung walang sapat na hydration o madaling makuhang panggatong glucose, maaaring mahirapan ang katawan na makasabay. Ang resulta ay maaaring mapanganib na pagbaba ng daloy ng dugo sa utak at puso, mas mataas na panganib ng pamumuo ng dugo dahil sa mas makapal na dugo, makabuluhang pagkapagod, at minsan ay parang isang maliit na pagbagsak pagkatapos mismo ng orgasm. Nang baguhin ni Mang Alan ang isang gawin na ito, sinisimulan ang kanyang umaga sa isang buong baso ng tubig at minsan ay isang maliit, madaling matunaw na merienda tulad ng isang pirasong prutas bago ang anumang uri ng sexual na aktibidad. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Nawala ang kanyang pagkahilo. Bumuti ang kanyang antas ng enerhiya at ang dating parang nakakapagod sa kanyang sistema ay naging isang bagay na mas balanse at kasiyasiya para sa kanya. Hindi ang mismong gawain ang nakakasakit sa kanya. Ito ay ang tiyempo at ang kakulangan ng pangunahing paghahanda ng katawan. Ito ang bitag na kinahuhulugan ng napakaraming nakatatandang kalalakihan. Ang isang ritual sa umaga na dating normal kahit na nakakaginhawa ay maaaring maging mapanganib kapag ang iyong katawan ay hindi maayos na suportado para sa hinihingi nito. Ngunit narito ang magandang balita, ang lahat ng pagkakamaling ito ay maaaring matugunan at sa maraming kaso, ang kanilang mga epekto ay maaaring mabawi. Sa ilang mahahalagang pagbabago, maaari mong baguhin ang pribadong gawin na ito mula sa isang bagay na dahan-dahang sumisira sa iyo patungo sa isang bagay na sumusuporta sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ano ang maaari mong gawin simula bukas? Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong buhay. Ang kailangan ay ilang maliliit sinasadyang pagbabago na gumagalang sa katotohanan ng iyong tumatandang katawan. Simula bukas, maaari mong simulang baligtarin ang potensyal na tahimik na pinsala sa pamamagitan ng pagbibigay ng masusing pansin sa mga sandaling ito na dati ay parang automatiko. Ang mga ritual sa umaga ay may higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin. Ang susi ay hindi ang paghinto sa paghahanap ng kasiyahan, kundi ang gawin ito sa paraang nagpaparangal sa iyong kalusugan, sa iyong edad, at sa mga tahimik na mensahe na sinusubukang ipadala ng iyong katawan. Bigyan ng oras ang iyong katawan. Huwag magmadali mula sa pagtulog diretso sa stimulasyon. Gumising. Umupo ng tuwid ng ilang minuto. Mag-unat ng dahan-dahan. Uminom ng isang buong baso ng tubig. Bigyan ng pagkakataon ang iyong cardiovascular system na mag-regulate. Ang unang 10 hanggang 20 minuto pagkagising ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip.
Pinapayagan nito ang iyong presyon ng dugo na maging estable at ang iyong mga daluyan ng dugo na umangkop mula sa isang estado ng pahinga patungo sa isang aktibong estado. Huwag kailanman maliitin ang hydration. Pagkatapos ng ilang oras na walang tubig ang iyong dugo, ay talagang mas makapal ang iyong sirkulasyon, ay mas mabagal, at ang iyong puso ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat upang itulak ang oxygen kung saan ito pinakakailangan. Ang hydration ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito ang iyong unang linya ng depensa laban sa mga issue tulad ng pamumuo ng dugo pagkahilo at pagkapagod pagkatapos ng aktibidad. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng bote ng tubig sa tabi ng iyong kama. Baguhin kung paano ka kumikilos mula sa puwersa patungo sa kamalayan. Bitawan ang ugali ng pagpapakitid ng bawat kalamnan, pagpigil ng hininga o pagmamadali patungo sa sukdulan na may puwersadong hawak. Sa halip, huminga ng malalim at tuloy-tuloy. Relaksin ang iyong gitnang katawan, iyong mga hita at iyong mga kalamnan sa balakang. Hawakan ng banayad at dahan-dahan. Kung nahahanap mo ang iyong sarili na nahihirapan para lang makaramdam ng isang bagay, malamang na mas malaki ang potensyal na pinsalang idinudulot mo kaysa sa iyong nalalaman. Maniwala ka sa akin dito, madalas ay may higit na lakas at mas malalim na kasiyahan sa pagiging banayad kaysa sa pagpilit ng sensasyon sa pamamagitan ng presyon. Muling isipin ang performance. Mahalagang ayusin ang ideya na ang sexual na performance o sensasyon sa edad na 60, 70 o higit pa ay dapat magmukhang o maramdamang eksakto tulad noong 25. Sa yugtong ito ng buhay, ang kasiyahan ay dapat magsilbi sa iyong kalusugan, hindi ito hamunin. Nangangahulugan iyon ng pagbibigay prioridad sa sirkulasyon, katatagan, at pagbawi, tulad din ng mismong sensasyon. Ang tunay na gantimpala ay hindi lamang sa sukdulan. Ito ay sa kung ano ang iyong nararamdaman pagkatapos. Masigla, malinaw ang isip at matatag, hindi ubos o masama ang pakiramdam. Nakita ko na ang maraming kalalakihan sa kanilang 60s at 70s na muling nagkamit ng sigla hindi sa pamamagitan ng tuluyang pag-iwas sa sexual na aktibidad, kundi sa pamamagitan ng pagharap dito ng may bagong paggalang kamalayan at diskarte. At ang mga positibong pagbabagong ito ay hindi nangangailangan ng buwan upang maramdaman. Maaari silang magsimula sa susunod na umaga pa lang. Ngunit kahit na may mga pagsasaayos na ito, maraming nakatatandang kalalakihan ang mayroon pa ring isang hindi nasasabing tanong sa kaibuturan, isa na madalas nilang ikinahihiya o hindi sigurado kung paano itatanong ng malakas. Gaano kalaki na kaya ang pinsalang nagawa ko at maaari ko pa ba itong tunay na maayos? Isang huling salita mula sa aking karanasan patungo sa iyong kalusugan. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, may mahalaga itong sinasabi tungkol sa iyo. Nagmamalasakit ka, hindi lang sa performance o panandaliang kasiyahan, kundi sa pananatiling malusog, matalas ang isip, at may kontrol sa iyong katawan habang ikaw ay tumatanda.
Hindi ka narito para maghabol ng mura o mababaw na payo. Narito ka dahil malamang napansin mo na iba na ang pakiramdam pagkatapos ng 16th o 7th. Ang mga sensasyon ay maaaring mas mabagal mabuo, ang iyong katawan ay maaaring hindi na gaanong predictable. Marahil ay mas marupok pa kaysa sa gusto mong aminin. At sapat kang matalino para magtanong, ano ang ibig sabihin nito para sa akin at ano ang maaari kong gawin tungkol dito. Ngayon, balikan natin sandali kung saan tayo nagsimula. 4 na tila simpleng gawi, mga bagay na ginagawa ng karamihan sa mga kalalakihan nang walang pag-aalinlangan, ay maaaring tahimik sa paglipas ng panahon na unti-unting sumira sa iyong sirkulasyon at kalusugan ng puso. Ang pagpigil ng hininga habang nasa sukdulan ay maaaring makagambala sa iyong presyon ng dugo at pansamantalang magkait sa iyong utak ng sapat na oxygen. Ang masyadong mabilis na stimulasyon pagkagising ay maaaring magpabigat sa iyong puso bago pa ito handa sa pangangailangan. Ang sobrang higpit na pagkakahawak o labis na pagpapakitid ng iyong mga kalamnan ay maaaring makasagabal sa malusog na daloy ng dugo at posibleng humantong sa pangmatagalang dysfunction o discomfort. At ang pagsasagawa ng stimulasyon habang dehydrated o walang laman ang tiyan ay ginagawang potensyal na panganib sa mga ugat. Ang dapat sana ay sandali ng ginhawa. Wala sa mga pagkakamaling ito ang gumagawa sa iyong pabaya, ginagawa kanilang tao. Malamang ay hindi kailanman itinuro sa iyo ang mga bagay na ito dahil sa katotohanan napakakaunting mga doktor ang hayagan o detalyadong nagsasalita tungkol dito. Mas kaunti pa ang tunay na nakakaunawa kung ano ang pakiramdam na nasa isang katawan na nagnanais pa rin ng kasiyahan ngunit hindi laging tumutugon sa paraang tulad ng dati. Nakaupo na ako kasama ng napakaraming kalalakihan na nalilito, minsan ay nahihiya o tila pinagtaksilan ng mga pagbabagong nangyayari sa kanilang sariling balat. At nasaksihan ko ang paglambot ng kanilang mga mukha na may kitang-kitang ginhawa kapag napagtanto nilang hindi ito ang katapusan ng kanilang sexual na buhay. Ito ay ibang kabanata lamang. Isa na may mga bagong tuntunin, oo, ngunit mayroon ding mga bagong gantimpala at isang bagong pag-unawa sa kanilang mga katawan. Ang magandang balita, at nais kong bigyang diin ito, ay karamihan sa banayad na pagkasira ay hindi kailangang maging permanente. Ang sistema ng sirkulasyon ng tao, kahit na pagkatapos ng maraming taon ng hindi gaanong optimal na mga gawi, ay may kamangha-manghang kakayahang bumawi at umangkop kung bibigyan mo ito ng tamang mga kondisyon. Ang hydration, malay na paghinga, pasensya at kahinahunan ay maaaring hindi parang mga revolusyonaryong medikal na tagumpay, ngunit sa isang tumatandang katawan, sila ay lubhang makapangyarihan. Kapag palagi ang inilalapat ang maliliit na pagbabagong ito, ay maaaring humantong sa mas matatag na antas ng enerhiya. Minsan ay mas malakas o mas maaasahang pagtayo ng ari, mas malinaw na pag-iisip, at maaaring makatulong pa sa pagpapababa ng presyo ng dugo sa paglipas ng panahon. At marahil mas mahalaga, maaari nilang ibalik ang isang pakiramdam ng kumpiyansa. Iyong tahimik na kaalaman
na tinatrato mo ang iyong katawan bilang isang kakampi, hindi isang kalaban. Hindi mo kailangang isuko ang iyong mga pagnanasa o ang iyong mga pribadong sandali ng kasiyahan. Kailangan mo lamang matutunan kung paano ayusin ang paraan ng pagharap mo sa mga ito. Hindi iyon kahinaan, iyon ay karunungan. Iyon ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng simpleng pagtanda at aktibong pamumuhay ng masagana. Kaya narito ang aking hamon sa iyo kung handa kang tanggapin ito. Bukas ng umaga, huwag lamang kumilos ng automatiko. Bigyan mo ang iyong katawan ng respeto at paghahanda na nararapat dito. Huminga, uminom ng tubig, dahan-dahan at banayad lamang. At pagkatapos pansinin kung gaano kaiba ang pakiramdam. Hindi lamang sa sandaling iyon, kundi pagkatapos. Ang patunay ay hindi lamang sa kung ano ang iyong ginagawa. Ito ay sa kung ano ang iyong nararamdaman kapag tapos na. Isang aral sa buhay. Mula sa inyong doktor, isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking mga dekada ng pagsasanay ay ang ating mga katawan ay palaging nakikipag-usap sa atin. Ang tunay na karunungan ay nasa pag-aaral na makinig sa kanilang mas tahimik na mga senyales bago pa sila maging sigaw. Ang maliliit palagi ang gawain ng pangangalaga sa sarili at kamalayan, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay higit na makapangyarihan kaysa sa paminsan-minsang malalaking kilos. Ang iyong kalusugan ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral at pag-angkop. Yakapin ito ng may pagkamausisa at kabaitan sa iyong sarili. Sana po ay nakatulong at nakapagbigay lakas ang impormasyong ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang talakayang ito, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din. Ano ang inyong mga saloobin o karanasan tungkol sa paksang ito? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung ito man ay isang channel, sasabihin kong mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan, ngunit sa ngayon, gamitin lamang ang kaalamang ito upang suportahan ang inyong kapakanan.